Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Noon pong Miyerkules, sa pag-aralan natin kung sino ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ngayon kapatid ay ang linggo na kung saan sineselebrate o pinagdidiwang ng mundong ito yung pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, no? Bakit po ito mahalaga? Kasi the moment na papasok ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, alam na niya na siya ay kanilang papatayin, no? The moment na tatapak ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, siya ay papatayin. Marami yan nagbabalak na pumatay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Isa na dito yung mga Pariseo at yung mga Saduseo at masigit yung mga Romano noong mga unang panahon. Bibigyan ko yun ng konting konteksto. Ang Israel noong unang panahon, noong panahon ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nasasakop ng anong empire? Sino yung nag-aral dyan ng history? Kaninong empire? Sinong empire ang sumasakop sa Israel nung panahon ni Jesucristo? Ang Roman Empire, no? Ang Roman Empire, kapatid, ang isa sa mga pinakamakapangyarihang empire sa buong mundo. Ito ay inumpisahan ni Julius Caesar. Okay. So, noong mga panahon ni Kristo, ang pinaka-empire o yung pinaka-makapangyarihang bansa ay ang mga Romano. At mayroon silang province. Parang kung may Pilipinas, may Pampanga. Province of Pampanga. At isa sa mga probinsya ng Roman Empire noong unang panahon ay ang Jerusalem. No? So ang Jerusalem ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano. At mayroong governor noon na si Pontius Pilate, no? So malalaman natin yung mga bagay na yan sa pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos ngayong Holy Week. Pero ngayong umaga na ito, mag-focus tayo kapatid sa matagumpay na pagpasok ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. O yung tinatawag nating triumphal entry, no? This is in celebration of what we call the Palm Sunday. No? Bakit Holy Week? Kasi sa loob ng isang linggo, nagawa ni Kristo yung misyon niya bilang hari at tagapagligtas ng mga tao. 1 week lamang ang kinailangan ng Panginoon upang gawin ito sa atin. At nag-start ito sa pagpasok niya sa Jerusalem. No? So nga pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, pinabagatan natin the triumphal entry o matagumpay na pagpasok ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. This is in celebration of tinatawag nating Palm Sunday. So malalaman natin ngayon bakit may hawak silang palaspas. No? Bakit sineselebrate ito? At bakit naglatag sila ng kanilang mga damit sa daan kung saan dumadaan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. This is the introduction of the Holy Week. Bakit nga ba Palm Sunday? Bakit nga ba triumphal entry? Well, again, itong Sunday na ito is the start of the Passion of the Christ. Sino nanonood ng movie na yan? The Passion of the Christ. Saan siya nag-start? Nag-start siya sa sufferings ni Kristo. At makikita mo doon kapatid na kaya tinawag siya ng the Passion of the Christ because this is what Christ will do for us. He will suffer for us. No? Ito yung start ng tinatawag nating Via Dolorosa, the way of suffering. Pangalawa, ang Palm Sunday is also the start of the last 7 days of our Lord Jesus Christ ministry. Marami siyang sinabi mga parabola within these 7 days. Siya ay nag-Last Supper within those 7 days. Siya ay nanalangin for us within those 7 days. Siya ang ating naging pari within those 7 days. Marami ginawa ang ating mahal na Panginoong Jesucristo within 1 week of his the last days of his ministry. At ikatlo, this is the start of the mission of our Lord Jesus Christ being the Son of Man to seek and to save the lost. Ito yung start ng ating kaligtasan. Dito nag-start na ililigtas ng Panginoon ang mga makasalanan.
Ngayong umaga na ito, kapatid, ito yung pag-aaralan natin. Bakit ito mahalaga? Kasi it is all recorded sa lahat ng 4 Gospels ng Biblia. Matthew, Mark, Luke, and John. Nandyan yung triumphal entry ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pwede nyo picturean yan at basahin nyo pag-uwi. Sa Matthew 21, nandun siya. Sa Mark 11, nandun siya. Sa Luke 19, nandun siya. At sa John chapter 12, nandun yung triumphal entry ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mababasa nyo dyan kung paano siya nakapasok sa Jerusalem. No? Pero hindi tayo mag-focus sa lahat ng yan kasi mauubos yung oras natin kung babasahin natin lahat ng yan. Babasahin natin yung konting mga pinakamahalaga o pinaka-importante mga bagay na kailangan nating malaman kung bakit ito tinatawag na Palm Sunday. Ang tanong ngayong umaga na ito na ating sasagutin, bakit mahalaga na malaman natin na matagumpay na nakapasok sa Jerusalem ang ating Panginoon? Bakit ito mahalaga? No? Bakit? Dahil ito ang umpisa ng katuparan ng kalooban ng Ama sa langit para sa Kanya, para sa ating mahal na Panginoong Kristo at sa mga ikakaliligtas na mga naibigay kay Kristo Jesus. No? Basically, ito yung start ng ating kaligtasan. Basahin natin, kapatid, sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Nang papalapit sila sa Jerusalem at makarating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad. Again, itong Bethphage na ito ay isang lugar na malapit sa Jerusalem. Ito ay nasa tabi ng bundok na Olibo. No? So technically, mga 1 or 2 kilometers bago ang Jerusalem, nandun ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At nagsugo siya ng 2 niyang alagad upang ano? Upang maghanap ng asno or donkey. 7. Sinabi sa kanila, pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ang isang babaeng asno. Alam ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na may babaeng asno sa kabilang nayon na nakatali na may kasamang isang batang asno. Kalagan ninyo sila at dalhin ninyo sa akin. Ito yung sinabi ng ating mahal na Panginoon. Ito utos. 3. Kung ang sino man ay magsabi na anuman sa inyo ay sasabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon. Kailangan daw ng Panginoon itong mga asno na ito at kaagad niyang ipapadala sila. 4. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa pamamagitan ng mga propeta na nagsasabi, may kinot ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, pag-aaralan natin yung mamaya, ang kinot niya ganito, sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, tingnan mo ang iyong hari na dumarating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. 6. Pumunta nga ang mga lagad at ginawa nila ang ayon sa pinag-utos ng ating mahal na Panginoong Jesus sa kanila. 7. Dinala nila ang asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal. Nandiyan yung word na yan. Bakit inalis na nila kanilang mga balabal? At inupuan niya ito, ang mga ito, no, yung kanilang balabal sa taas ng asno. 8. At nakararami sa mga tao ay naglatag din ng kanilang mga balabal sa daan. At ang iba'y pumutol ng mga sanga ng mga punong kahoy. Itong mga sanga ng punong kahoy nito, yung tinatawag natin mga palm. No? Makita nyo dyan. At inilatag din ito sa mga daan. 9. At ang mga napakaraming tao na sa unahan niya at ang mga sumusunod sa kanya ay nagsisigawan na nagsasabi, Hosana sa anak ni David. Nandiyan yung word na yan, anak ni David. Hosana means praise be to God. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan. Ito yung sinasabi ng mga tao habang hawak nila yung kanilang mga palaspas at ang kanilang mga balabal ay nasa daan habang lumalakad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na nakasakay sa asno sa street ng Jerusalem papunta sa templo. Nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo na nagsasabi, marami yung mga tao, may mga nakakakilala kay Kristo,
At mayroong mga hindi nakakakilala sa kanya. Kaya ang tanong, sino ba ito? Sino ba yan na pinagkakaguluhan ng mga tao? At marami din namang mga tao ang nagsabi, ito ang propetang si Jesus na taga Nazareth ng Galilea. So, nakapasok nga ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Bibigyan ko kayo ng konting backstory. Alam ni Jesus na mamamatay siya daw may natatapak siya sa Jerusalem. Amen po ba? Amen. At bakit siya napunta sa Jerusalem? Kasi sa malapit na bayan, 3 kilometers from Jerusalem, may namatay na kaibigan ni Jesus. Sino yung namatay na kaibigan niya? Namatalik niyang kaibigan? Si Lazaro. At nagkadilema ang ating mahal na Panginoon. Kung pupuntahan niya si Lazaro, siya ay huhulihin ng mga Hudyo at siya ay ipapakulong. Alam ng ating mahal na Panginoong Jesus to. Kaya nga, nung oras na yun, dahil sa pagnanasa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na iligtas ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro, pumunta siya kahit alam niyang siya ay huhulihin at papatayin. Di ba ganyan din ang ginawa ng Panginoon sa atin? Alam ng Panginoon na ang kanyang buhay ang magiging kapalit ng ating kaligtasan, pero ginawa niya pa rin ito dahil sa pag-ibig niya sa atin. Tulad ng pag-ibig niya sa kanyang kaibigan na si Lazaro, binuhay niyang muli si Lazaro mula sa mga patay. Tulad ng pagbubuhay niyang muli sa atin mula sa pagkapatay sa Espiritu. Kahit alam niya na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kamatayan. Ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito ang umpisa ng kaligtasan. Ang tanong, bakit siya nakasakay sa asno? Di ba? Dahil yon ang katuparan ng isang propesiya sa lumang tipan na darating ang hari na nakasakay sa asno. Basahin natin kapatid. Sa propesiya, ayon kay Zechariah 9 verse 9. Sabi dito kapatid, magalak ka ng husto o anak ng babae ng Zion. Subigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Bakit? Dahil paparating na ang iyong hari, ang sabi ni Zechariah. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Ang hari na ito ay matuwid at matagumpay. Kaya sinabi natin, the triumphal entry of our Lord Jesus Christ. Itong hari na ito ay matuwid at matagumpay. Siya lamang ang hari consider na matuwid at matagumpay. Bakit? Kasi meron siyang quality na wala ang isang hari. Na sa kanya lamang naibigay yung quality na ito. Lahat ng mga hari ay mayayabang, mataas ang tingin sa kanilang mga sarili, ngunit itong hari na ito ay ano? Mapagpakumbaba. Itong hari na ito na darating sa Jerusalem, pagdating ng panahon ay mapagpakumbabang hari at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. May kita mo dyan kapatid. Kaya nga ating mahal na Panginoong Jesucristo, nung isurugo niya ang kanyang mga alagad, ano yung pinahanap niya? Babaeng asno at isang batang asno. Ito ay ang katuparan ng propesiya 450 to 500 years ago na propesiya ito. After 500 years, natupad sa panahon ni Kristo. 500 years, sabi ni Zechariah, pagdating ng panahon, may darating na hari sa Jerusalem. After 500 years, dumating nga siya. Nakasakay siya sa asno at isang mapagpakumbabang hari. Anong ibig sabihin nito? Ang pinapakita ni Jesus dito ay siya ang hari na matuwid at matagumpay na magbibigay sa kanila ng tinatawag nating kapayapaan. Andun yung word na yan. Anong ibig sabihin ng palm trees? Anong sisimbolo ng palm? Peace and lordship. Nung unang panahon, kapag may hawak ang palm leaf, ang ibig sabihin nun, paparating na yung hari at siya ang magdadala sa atin ng kapayapaan. No? Yun yung ibig sabihin ng palm tree. Kaya may kita mo dyan, kapatid, ang mga nakikita ng mga Hudyo ay paparating na ang Mesaya na siyang magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Kaya nga, marami ang nagpunta at sumalubong kay Kristo sa pag-aakalang siya ang Mesaya na magliligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga Romano. Kasi ganyan yung pag-iisip ng mga Hudyo.
Nung dumating si Moises, ano ginawa ni Moises? Pinalaya ang mga Israel mula sa mga Ehipto. Very good. Nung dumating si David, pinalaya ang mga Israelita mula sa Mula sa mga, ano si Goliath? Palestinians. Very good. Okay. And then, nung dumating na nung ating mahal na Panginoong Jesucristo, bilang anak ni David, na siya nagpalaya sa atin mula sa mga Palestinians, dapat siya rin yung magpapalaya sa atin mula sa mga Romano. Yun yung pag-aakala nila, kapatid. Diba? Akala nila na darating si Jesucristo at siya ang magpapalaya sa kanila mula sa kanilang mananakop. Sino yung mananakop ng mga panahon ni Kristo? Ang mga Romano. So, yun yung inaasahan nila. Ang inaasahan nila ay isang anak ni David na parang hari na darating at pupuksayin ang politikal at kultural na problema ng Jerusalem. Yun yung iniisip nila. Kaya nga, may galak sila sa kanilang puso. Sasabi nila, Hosanna! Hosanna in the highest! Ito ang Panginoon na dumarating na magliligtas sa atin. Ito yung sigaw ng mga Israelita, ng mga Hudyo noong mga unang panahon. Kaya natutuwa sila sa pagdating ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So anong hinahanap nilang kapayapaan? Naghahanap sila ng kapayapaan mula sa mga kaaway nilang mga Romano. Diba? Kaya sigaw nila, Hosanna in the highest. Maraming salamat, O Diyos. Marami yung sinasabi nila. Makakalaya na rin kami mula sa mga opresyon ng mga taxes, ng mga pagbubuwis ng bansang Romano. Makakalaya na rin ang Jerusalem sapagkat iyon ang inaasahan nilang trabaho ng isang Mesaya. Dahil dumating na ang isang hari na anyong alipin na nakasakay sa asno at sinasabi na siya ay naparito sa ngalan ng Panginoon. Ngunit, yun ba talaga ang misyon ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? Dumating ba siya sa Jerusalem upang palayain ng mga Israelita mula sa kapangyarihan ng mga Romano? Alam niyo yung sagot na yan? Hindi. Bakit? Sino ba yung nagpako sa kanya sa krus? Mga Romano. So hindi niya napalaya ang mga Israelita mula sa kapangyarihan ng mga Romano. Kasi hindi naman po yun yung misyon ni Kristo. Ano yung misyon ni Kristo? Si Kristo ay hindi dumating sa mundo upang sakupin niya yung mga Romano, upang siya'y maging hari ng mga Romano, at iligtas sa mga Hudyo mula sa pagkasakop sa kanila. Ano ba yung misyon ni Kristo? Balik tayo sa panahon na siya'y naglalakad at makita niya si Zacchaeus. Ano yung sinabi niya sa Zacchaeus? Kay Zacchaeus, nasa bahay siya ni Zacchaeus, Luke 19:10. Zacchaeus, ang anak ng tao ay dumating hindi upang sakupin yung mga Romano, kundi upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. So, technically, si Kristo ay ang manliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Ang tagapagligtas ng problemang espiritual ng tao. Akala ng mga Hudyo, nung dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ililigtas sila sa kanilang mga problemang pisikal, mga problemang makamundo, mga problemang mga tulad ng politikal at kultural na mga problema. Pero hindi, kapatid. Hindi ito batanggap ng mga Hudyo. Diba? Nung una, sabi nila sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, Hosanna! Narito na ang ating tagapagligtas. Makakalaya na tayo mula sa mga Romano. Mula sa Hosanna na kanilang sinasabi sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, pinupuri siya kasama ng mga palaspas. Ang kanilang mga damit ay nasa daan bilang simbolo ng pagdating ng hari ng Israel. Pero ang kanilang sigaw ay napalitan ng mabilis. Ang kanilang sigaw ay napalitan ng
ipako siya sa krus. For 1 week, kapatid. Actually, 3 days lang ang nakalipas. Hosana ang tawag sa kanya. Pero after 3 days, nang malaman nila na hindi pala sila papalayain mula sa mga Romano, ano yung sinigaw sa kanya? Ipako sa krus. Crucify him. Matapos ang ilang araw. Bakit? Kasi hindi nila nakuha yung inaasahan nilang gagawin ni Kristo para sa kanila. Ano yung inaasahan nila? Na si Kristo papalayain sila mula sa mga Romano. Pero hindi nila alam na ang kaharian ni Kristo ay hindi isang pisikal na kaharian, kundi ang kanyang kaharian ay espiritual. Kaya ano nangyari? Iniyakan ng ating mahal na Panginoong Kristo yung kalagayan ng Jerusalem. Makikita mo dito, kapatid, kaya iniyakan ng Panginoon ang Jerusalem at ipinahiwatig sa kanyang mga alagad ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Luke 19:41 to 44. Ito yung kasunod ng pagpasok ni Kristo. Makita mo sa 41, nang malapit na siya at nakita ang lungsod, nakita na natin mahal na Panginoon Kristo ang buong larawan ng Jerusalem, ito'y kanyang iniyakan. No? Na sinasabi, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, kung alam nyo lang sana kung ano yung gagawin kong kapayapaan para sa inyo, isang kapayapaan na hindi kayang ibigay sa inyo ng mundong ito, isang kapayapaan na magbibigay sa inyo ng kapalatagan sa inyong buhay, kung alam nyo lang sana itong katotohanan na ito. Kasi ang hinahanap nila ay anong kapayapaan? Kapayapaan mula sa mga Romano. Na makalaya sila mula sa mga Romano. Kaya nga sabi, tumangis ang ating Panginoon, iniyakan niya yung katotohanan na malaman niya na yung mga tao na ito, hindi pala yung katotohanan ibinibigay niya sa kanila. Yung kapayapaang ibinibigay niya sa kanila, yung kanilang inaasahan. Kung alam niyo lang sana, sabi niya, ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, sabi niya, subalit ngayon, nakakubli ito sa iyong mga mata. Hindi maintindihan ng mga tao na nasa Jerusalem kung ano ba talaga ang misyon ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. 43. Sapagkat darating sa iyo sa sobrang galit ng ating Panginoon, dalungkot at nagalit. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papaligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig. Sobrang galit ng Panginoon. Ang sinabi niya sa Jerusalem, Jerusalem, ikaw ay lulusubin ng iyong mga kaaway at ano pa? At sinabi niya, at ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa sobrang galit ng Panginoon, isinumpa niya ang Jerusalem. Walang bato na nasa taas ng bato na ito ay mananatiling ganon. Lahat ng Jerusalem ay mawawasak. Sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato. So flat, talagang wawasakin lahat ng gusali sa Jerusalem. Sapagkat hindi mo, bakit niya wawasakin ang Jerusalem? Bakit ito bibigyan ng judgment? Bakit niya ito huhusgahan, nagpaparusahan? Bakit? Sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Hindi nila nakita ang totoong misyon ni Kristo. Hindi nila nakita ang totoong Panginoon na siyang nasa harapan nila. Napakagandang isipin na sinalubong ng ating Panginoon. Pero sinalubong siya sa maling akala. Akala nila, kaya nila sinalubong ang ating mahal na Panginoon, akala nila na siya na yung magliligtas sa kanila mula sa mga Romano. Sinalubong siya ng maling akala. Kaya nalungkot ang Panginoon. Kahit marami ang nagbubunyi, napakagandang makita itong bagay na ito, na mga tao ay tinatanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, pero tinanggap siya sa maling akala. Ganyan tayo minsan.
Aminin man natin o hindi. Tinanggap mo si Kristo, hindi dahil nais mong iligtas niya ang inyong kaluluwa, kundi tinanggap mo si Kristo kasi alam mong ibibigay niya sa iyo kung ano yung pangangailangan mo. Ibibigay niya sa inyo kung ano yung pangangailangan mo sa mundong ito. Kasi sabi sa Biblia, kung ikaw ay na kay Kristo, ibibigay niya sa iyo lahat ng gusto mong, ng nilanais ng iyong puso. Ano ba yung nilanais ng puso ng tao? Na makalaya siya sa problema niya sa mundong ito. Pero si Kristo ay hindi dumating upang maging solusyon ng ating mga problema sa mundo. Kundi dumating si Kristo upang maging solusyon ng problema natin sa espiritual. Sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay espiritual at ang kanyang pagkapanginoon ay espiritual. No? Kaya nga, bulag yung mga tao at nainis sa Panginoon. Sinumpa niya ang Jerusalem at ang Jerusalem ay masisira at mawawasak. So ano yung conclusion? Hindi nila nalalaman na ang kaharian ni Kristo ay hindi isang literal o physical na kaharian. Akala kasi nila kapag dumating na si Kristo, siya ay magtatayo ng kanyang palasyo at siya ang magiging hari ng buong mundo noong mga oras na iyon. Akala nila yung kaharian ni Kristo ay isang literal o physical na kaharian. Ngunit, hindi yun yung nangyari, di ba? Kasi hindi naman po literal na kaharian ng kaharian ni Kristo. Bakit? Ang kaharian ng ating Panginoon ay isang espiritual na kaharian. Isang kaharian na hindi nasisira at ang kanyang kapangyarihan ay hindi kukupas. Nakiting yung word na yan? Bakit? Kasi siya ay ang anak ng tao. Nung Wednesday, nung pinag-aralan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ano yung sinabing description sa kanya? Siya ang anak ng tao. At sino yung anak ng tao? Ang anak ng tao, ang kanyang kaharian ay pangwalang hanggan at ang kanyang kapangyarihan ay hindi kukupas. Kung ang kaharian ni Kristo ay pisikal na kaharian, pwede itong masira. Sisirain, gigibain ng tao. Kung ang kanyang kaharian ay isang literal na kaharian, pwede itong kumupas. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito ay may hangganan. Ngunit ang kaharian na sinasabi dito, kapatid, ay isang kahariang espiritual. Isang kahariang hindi nakikita, na tanging yung mga sumasampalataya lamang kay Kristo Jesus, sila lamang yung makakaintindi nito. Ang kapayapaan na ibibigay niya ay hindi kapayapaan mula sa kapangyarihan ng mga Romano, hindi ba? Akala nila ang kapayapaan na ibibigay ni Kristo ay kapayapaan mula sa mga Romano. Ano yung kapayapaan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo? Ano yung kapayapaan na ibinigay ng ating hari? Isang kapayapaang tinatawag nating kapayapaang espiritual. Hindi kapayapaan sa mga Romano, kundi kapayapaan sa Diyos. Ang inaasam ng mga Hudyo ay magkaroon sila ng kapayapaan sa mga Romano. Ngunit ang inaasahan ng mga totoong na kay Kristo ay ang kapayapaan sa Diyos. Romans chapter 5. Therefore, sabi ni Pablo, nang malaman ni Pablo ang katotohanan na ito, therefore, sabi niya, being justified by faith, na ako'y naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa mga nagawa ni Kristo para sa akin, at ngayon ako'y sumasampalataya kay Kristo dahil sa kanyang mga nagawa sa akin. Ano yung resulta nito? We have what? Peace with God through our Lord Jesus Christ. Akala nila, kapatid, akala nila na ang misyon ni Kristo ay yung mapalaya sila mula sa mga Romano. No. Ang misyon ng hari na dumating na nakasakay sa asno ay ang mapalaya ang mga makasalanan mula sa bitag ng kasalanan at ng kaaway. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Aminin man natin o hindi, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Ngunit ang Panginoon, hindi tayo pinalaya mula sa mga
cultural at political na problema natin, kundi pinalaya tayo sa ating mga espiritual na problema na dati tayo alipin ng kasalanan, ngayon tayo na ay malaya at nakapagpuri sa Panginoon. So, nakita nilang hari, noong Palm Sunday, kapatid, ay isang mapagpakumbabang hari, isang hari na matuwid, at isang hari na matagumpay. Bakit? Sapagkat sa loob ng 1 week, mapapagtagumpayan ng ating Panginoon ang kalaban at ang kamatayan. He will conquer all. He has overcome all these things, sabi nga sa Biblia. At ang pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, ang start, ang pasimula ng pagpapatagumpay niya sa bawat isa sa atin. We are more than conquerors because our Lord is a conqueror. Akala nila, nandun siya upang sakupin ang mga Romano. Hindi nila alam, nandun siya upang sakupin ang kaaway at ang dyablo. Upang magtagumpay sa kaaway at upang tayo ay magkaroon ng tinatawag nating kaligtasan. Ganyan tayo. Minsan ang hinihingi natin mula sa kaharian ni Kristo ay isang pagpapalang literal o pisikal. Tulad ng mga Hudyo na ganoon yung inaasahan nila mula sa Panginoon. Pero ang kaharian ni Kristo ay espiritual. Ang kaharian ni Kristo ay walang hangganan. Ang kaharian ni Kristo ay matagumpay. Paano natin nalalaman yan? Tayo ang magpapatotoo niyan. Ilang mga Kristiyano ang nasa mundong ito? Mostly, pinakamarami ang mga mananampalataya kay Kristo sa mundong ito. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan ng Panginoon ang mundong ito at patuloy na lumalaki ang kanyang kaharian, kasama tayo sa kanyang kaharian, kasama tayo sa kanyang kapangyarihan. Ang ating mahal na Panginoong Kristo ay isang mapagpagumpabang hari. Kasi hindi naman niya papakita yung kanyang majesty. Pagdating lang ng panahon, doon niya ipapakita ang kanyang majesty. Kaya kung nalungkot ka sa nangyari na pumasok si Kristo, nakalungkot, di ba? Yung marami yung masaya nung pumasok siya kasi akala nila makakalaya na sila sa mga Romano. Pero nung malaman nila na hindi sila makakalaya sa mga Romano, ipinako siya sa krus. Nakakalungkot isipin. Pero yan yung kalooban ng Diyos para kay Kristo. Na siya'y ipako sa krus upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Hindi kapayapaan sa mga Romano, kundi kapayapaan sa Diyos. Nakakalungkot man, isipin, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kasi darating muli ang ating Panginoong Jesucristo. Darating muli ang ating hari. Darating ang hari na hindi na nakasakay sa isang asno. Darating siya muli na hindi na nakasakay sa isang asno, kundi darating siya na nakasakay sa isang napakagandang puting kabayo, kapatid. At ngayon, ipapakita na niya ang kanyang kaluwalhatian sa atin. Dati, lumakad siya na mapagpakumbabang hari. Ngayon, ipapakita na niya ang kanyang kapangyarihan sa atin. Basahin natin, kapatid, sa ating pagtatapos. Sa Revelations 19:11-16. Nung pumasok ang ating mahal na Panginoong Kristo sa Jerusalem, pumasok siya na nakasakay sa asno. Ngayon, pagdating ng panahon, siya ay muling babalik sa atin. Sabi ni Juan sa Revelations 19:11-16, at nakita kong nabuksan ang langit. Ano yan? Di ba parang yung sa Daniel, nang dumating yung anak ng tao, para siyang anyong tao na nakasakay, na kasama niya yung mga ulap. At ngayon, nakita din ni Juan, pagdating ng panahon,
nabababarin itong anak ng tao na ito na nakasakay sa isang puting kabayo mula sa langit. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Ang tawag sa kanya na nakasakay sa puting kabayo ay tapat at totoo. Faithful and true. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Yan yung imahe na iniisip ng mga Hudyo na gagawin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nung unang panahon, nung siya'y pumasok sa Jerusalem, akala niya siya'y papasok na nakasakay sa puting kabayo. Akala nila na marami siyang mga mandirigma. At akala nila ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sasakupin niya ang mga Romano. Hindi. Kundi dumating siya sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno, mapagpakumbaba. Kaya nawalan sila ng tiwala sa kanya. Pero, pagdating ng panahon, babalik siya. Kaysa sa nakasakay siya sa asno, nakasakay na siya sa isang puting kabayo, at ang kanyang pangalan ay tatawaging tapat at totoo, at ang kanyang katwiran ay siya'y ahatol at nakikipagdigma. Ibig sabihin, ito na yung paghahatol sa lahat ng mga makasalanan. 12. At ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy, at ang kanyang ulo ay maraming diadema, which is mga diamante lang sa what's crown? Corona. Okay. Sa corona may mga diamante, tawag doon ni diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Itong hari na ito na nakasakay sa puting kabayo, na tinatawag natin totoo, tapat at totoo, at mayroon din pangalan na nakasulat na hindi na nalalaman ng mga tao kundi ang kanyang sarili lamang nakakaalam nito. Ano yung pangalan na iyon? Basahin natin. Siya'y nakasuot ng damit na inilubog sa dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. This is what, in reference of what? The writer of Revelations, which is also the writer of John. Ano sabi niya? John chapter 1. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos. Ang salita na nagkatawang tao. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. 14. At ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya sa mga nakasakay sa mga kabayong puti, at sila'y may damit na pinong lino na puti at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa, at sila'y kanyang paghahariin ng tungkod na bakal. Ito na yon, kapatid. Ito na yung inaasam ng mga Israelita noong mga unang panahon. Nakala nila, noong mga oras na iyon, yun ang gagawin ng Panginoon, pero hindi. Kasi kailangan tuparin ng ating Panginoon ang misyon niya, na siya'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. At paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng buot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagdating ng panahon, kapatid, siya ay bababa dito sa lupa upang puksahin niya lahat ng kanyang mga kaaway. At dahil doon, isang hari na mapagpakumbaba, isang hari na hindi maintindihan ng mga tao, isang hari na hindi nakitaan ng kapangyarihan, kundi isang hari na nakasakay lamang sa asno, ay babalik at tatawagin siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa verse 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit,
at sa kanyang hita na nagsasabing, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito yung hinihintay natin. Kasi hindi natin naranasan na pagkanta natin ng Hosana ang ating Panginoon nung oras na iyon na siya pumasok sa Jerusalem. Kaya pagdating ng araw na ito, pagdating ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon sa araw na iyon, ano yung gagawin natin? Muli tayong sisigaw. Muli tayong sisigaw, sasabihin natin, Hosana kay Jesucristo na siyang nagtagumpay na pumasok sa Jerusalem para sa atin. Ang matagumpay na magpasok na sa Jerusalem ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang umpisa ng tagumpay ng ating kaligtasan. Kung hindi niya ginawa ito, wala tayong kaligtasan. Kaya nga ang ating Panginoon na isang mapagpakumbabang hari, ngayon, siya na ang pinakamakapangyarihang hari sa lahat. At tayo ay nasa ilalim ng kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven. Ano yung una nating supplication? Holy be your name. Nawa ang iyong pangalan ay mapabanal namin. Nawa ang iyong pangalan ay napapabanal namin. At ano yung pangalawang dalangin natin sa Kanya? Your kingdom come. Sapagkat nalalaman natin ang kanyang kaharian ay paparating na. Nandito na. Palaki na ng palaki. At ang kanyang majesty, ang kanyang makapangyarihang kaharian na makikita natin sa ating mga mata ay paparating na. Sapagkat ang ating hari ay hindi lamang hari. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi lamang Panginoon. Siya ay ano? Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang Panginoon na siya nagligtas sa atin, ang siyang magliligtas muli sa atin pagdating ng panahon. Sa Wednesday, kapatid, pag-aaralan natin yung huling hapunan na kung saan it was on a Thursday, kapatid, or Monday, Thursday na nag-Last Supper ang ating mahal na Panginoon. Pero sa Wednesday natin pag-aaralan yun. At pag-aaralan na rin natin yung Good Friday noon. Upang sa Sunday, pag-aaralan natin yung Easter, yung pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon, tsaka yung Tetelestai, which is, it is finished. No? Na ginawa ng Panginoon, Jesucristo, para sa atin. Tayo manalangin ni Maria. Maraming salamat, aming mahal na Panginoong Jesucristo, sa matagumpay na magpasok mo sa Jerusalem. Maraming salamat, Panginoon, na bagamat alam mong ikaw ay mamamatay, na bagamat alam mong ikaw ay uhulihin, ikaw ay ipapako sa krus, hindi ka nagdalawang isip na pumasok sa Jerusalem, O Diyos, sapagkat nalalaman namin na ang iyong misyon ay gagawin at gagawin mo dahil iniibig mo kami. Dahil sa iyong matinding pag-ibig sa amin, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Nahanda mong ibigay kahit ang iyong buhay para sa amin, mga makasalanan. Kaya aming pinangahawakan na bagaman kami ay mga makasalanan, ikaw na ay namatay para sa amin. Sapagkat ito ang kalooban mo at ito ang ninanais mo, O Diyos. Maraming salamat sa dakilang biyaya na ito. Ngayong umaga, O Diyos, dalangin ko sa bawat isa na narito, na nawa naintindihan nila ang iyong nagawang ito. Na nawa ang iyong kaharian ay mangyari din sa kanila. Na ikaw ay kanilang malaman, ay makilala na ikaw ang kanilang hari, O Diyos. Na nawa ang kaligtasan ay mangyari din sa bawat isa na narito. Ito kami sa dalangin sa mga pangyarihang pangalan, Diyos.